Hello, my dear Gemini. First 15 days of November 2023, first 15 days. This is from November 1 hanggang November 15, 2023, general reading. Uulitin ko lang mga my dear Gemini, ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Kumusta ka my dear Gemini? I hope, I wish, and I pray mga my dear Gemini na nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. And kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito mga my dear Gemini na magpasalamat sa inyo for the unconditional love and support na pinapakita po ninyo sa ating channel. From the bottom of my heart mga my dear Gemini, maraming salamat po. Okay, last two shuffle na lang tayo mga my dear, last two shuffle. Tapos, cut na natin into 3. Halong-halo na to, sigurado ako. Nahalo ko na kanina bago ako mag-umpisa. Nahalo ko pa ulit ngayon. Talagang mix na talaga yan. Mix. Mekos. Okay. First card natin, my dear, is the Fool card. Dinalaw ka ni Uranus. Ang planeta ng Uranus. Okay. So, my dear, energy ng new beginnings. Okay. Very fearless yung energy mo dito. Meron ka mga bagay na gagawin posibleng bagong-bago sa'yo. Bagong-bago sa iyong panlasa. Bagong-bago sa iyong pangdinig, my dear. Super nice nung kanyang energy kasi fearless ka lang. Okay? Ayan. Meron ka dito mga uumpisahan, my dear. Uumpisahan. Okay? Tingnan natin, next card natin dito is the Four of Sword. Okay? Sa ikatatahimik ng lahat. Okay? So, ibig sabihin ko, ano tong gagawin mo, my dear? Konektado sa maraming bagay. Okay? Posibleng sa pamilya. Gagawin ko to para sa ikakatahimik ng lahat. Ganon. Yun na nakukuha ko dito. More on sakripisyo din. Okay? Kasi nakukuha ko dito sa full card, parang nung una, parang urong-sulong ka, my dear, parang ayaw mong gawin. Kasi nga, posibleng masasagasaan dito, my dear, ang pagkatao mo. Masasagasaan dito ang pride mo. Masasagasaan dito, my dear, ang paniniwala mo. Diba? Posibleng maraming masasagasaan, my dear. But, ang una kong nakuha dito, my dear, is meron kang uumpisahan and then parang halos lahat magbe-benefits dun sa uumpisahan mo. Marami din sa inyo, my dear, ang magpapahinga, my dear, sa first 15 days of November. Posibleng magtitake ng day off, magli-leave, magpapahinga muna, magbabakasyon muna. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Maghanap muna ng quality time, diba? Para makapag-recharge at makapag-recover ka, my dear. Next card natin over here is the Strength card. Haharapin mo na siya, my dear. No? More on problema to. Okay? More on problema na dapat matagal na siyang naresolbahan, my dear, or nasolusyonan. Pero parang naguguluhan ka nga, my dear, at first. Diba? Yun ang unang-una ko kasing nakuha dito na energy na posibleng ayaw mo tong gawin kasi alam mo, my dear, tama ka. Diba? Kaya ayaw mo, my dear, na gawin to kasi alam mo tama ka. Parang meron ka kasing pinaglalaban. Pero pagpasok, my dear, ng first 15 days of November, parang meron ditong acceptance na parang meron ditong pagsasakripisyo, yung para maging tahimik na ang lahat, para makuha na natin pare-parehas ang kapayapaan. Sige, gagawin ko na to. Kung ano man tong bagay na to, my dear, posibleng mabigat to sa loob mo, pero gagawin mo siya para sa ikakapanatag, my dear, ng lahat. Ibig sabihin, magsasakripisyo ka. Okay? And then after nun, baka, my dear, magbabakasyon yung iba sa inyo, magpapahinga muna, di ba? Kasi parang mariresolve, my dear, dito yung isang problema eh. So, makakapagpahinga ka na rin. Although, parang meron akong nakukuha dito, my dear, na lalabas talaga sa mga tao na parang mali ka or parang kinain mo yung salita mo, yun ang nakukuha ko dito. Parang sinabi mo, ay kahit kailan, hindi ako
hindi ako bababa sa level mo or kahit kailan hindi ako magsusorry sa'yo, parang ganon. Pero lalabas sa mga tao na parang kinain mo yung salita mo. Pero ang kagandahan dito, my dear, nang dahil dun sa gagawin mo, magkakaroon ka ng kapanatagan. At the same time, marami ang tao, my dear, na hahanga at matutuwa din sa'yo kasi marunong ka palang mag-adjust. Ibig sabihin, natutunan mo, my dear, na magpakumbaba. More on pagpapakumbaba ang nakukuha ko dito sa card na to. Next card natin dito is the Nine of Sword. Ayan. Sa paglabas ng Nine of Sword, my dear, matagal ka na ito, my dear, na binabagabag. Okay? Isang problema to, my dear, na posibleng nasa loob ng pamilya, posibleng issue, hindi pagkakaunawaan. Pero marami talaga sa inyo, my dear, sa first 15 days of November ang gagawa ng mga first move and first approach. Nahirapan ako kasi magkasunod na first. 'Di ba? First move and first approach, yun ang nakukuha ko. But sa paglabas dito ng Nine of Wands, ayan o, posible, my dear, na pinagtutulungan ka rin ng mga tao, hinuhusgahan ka, nagkukos talaga sa iyo to ng matinding stress, and eventually, baka nagkukos din nagkukos na rin ng stress sa mga tao sa paligid mo, especially sa loob ng pamilya, kasi nga, hindi mo sinusolusyonan, hindi mo hinaharap, okay? Additional message tayo, ano ba tong full card natin? Ang full card natin is the Knight of Cups. Okay, this is more on offering. Okay, kung related sa usapin ng pakikipagtalo, my dear, or pakikipag-away, medyo ka ngayon, medyo mademokrasya ang energy mo ngayon, my dear, no, mapayapa. Wala kang time makipagtalo, wala kang time makipagbangayan. Basta yun sa'yo lang, my dear, is matapos lang talaga kung ano tong problema na to. Ano ba yan? Ano ba yung pipirmahan dyan? Ano ba yung aayusin dyan? Yung something na mga ganon, no? Ano ba yan? Ano bang problema yan? Ganon. Parang ano ka dito, my dear? First aid. Nakasalalay sa iyo, my dear. Yung pagiging tahimik ng sanlibutan ng buong mundo, di ba? Pero nararamdaman ko na parang matagal na tong problema na to, and then ngayon lang talaga siya masusolusyonan. Okay? Next card natin over here is the Five of Cups. Ayan o. Hindi ka tanggap-tanggap. Posibleng ngumingiti ka, my dear, sa labas. Pero sa loob, durug ka na. Okay, this is the Five of Cups. Pero makakapagpahinga ka na, my dear, kasi matatapos na tong issue na to. Kung may kinalaman man to sa relationship, sa career, kung ano man yung mga tension na yan, my dear, magtatapos na yan, my dear, sa first 15 days of November. Pero magpapakumbaba ka talaga, my dear. Magpapakumbaba ka dito, ikaw yung magre-reach out, ikaw yung gagawa ng first move, yun ang nakukuha ko dito. Meron din ako dito mga nakukuha na pag-amin, realization, hindi ko alam, my dear, kung i-voice out mo ba, sisigaw mo ba sa buong mundo na, yes, mali ako, tao lang ako, hindi ako perfecto. Or sa sarili mo rin, my dear, habang nagpapahinga ka na at nagmumuni-muni ka na, my dear Gemini, ay marirealize mo na, oo nga, no, mali ako. Parang ganun, may acceptance dito, my dear. Parang medyo madrama itong scenario na to. Pero ang kagandahan dito, my dear, is ginagawa mo to or nangyayari to para sa ikakapanatag, my dear, ng loob mo at ikakapanatag na rin ng mga tao sa paligid mo. Yun ang nakukuha ko dito. Next card natin over here is the Death card. Yes, my dear, tatapusin mo na siya. Ayan o, Strength card and the Death card. Meron ka ditong tatapusin and may kinalaman to sa matagal ng issue, matagal ng problema, okay? May kinalaman mo to sa usapin ng pinansyal or may kinalaman mo to sa usapin ng love life. Tatapusin mo na siya, my dear, first 15 days of November. Next card natin, last card natin over here is the Five of Wands. Ayan. So, ang Five of Wands is more on misunderstanding, my dear. Hindi sila nagsasayawan dyan. Bagkos, sila dyan? Posible nag-aaway. Posible salungat-salungat ng opinion. And then, ang partner niyan, my dear, is itong nating Nine of Swords. Distress card. Overthinking. Sleepless night. Para magkakaroon ka rin, my dear, ng realization na wala namang nagigain. Wala naman tayong nabubuo sa pag-aaway or sa pagsasama natin or something like that.
'Diba? Tapusin na lang natin 'to, 'diba? Tapusin na natin 'to para pare-parehas na tayong move forward, and eventually, my dear, baka lilipat ka ng trabaho, mag-move forward ka, yan nakikita ko, panibagong relationship, pero hindi pa ngayong November, posibleng by next year ito, my dear, yan ang nakukuha ko dito. And then, yung mga problema, my dear, ayan, susolusyonan mo na siya. Super, super ganda talaga nung energy, my dear. More on new beginnings lang talaga ito. Bottom deck of the card is the 9 of Wands. Ayan, oh. Mahirap tong desisyon na gagawin mo, my dear, pero gagawin mo ito para sa ikakapanatag ng puso mo at ikakatahimik ng buong mundo. 'Di ba? Ganun na lang, ng pamilya mo, ng mga tao sa paligid mo, gagawin mo ito. No? Para na rin siguro sa sarili mo, my dear, para maging malaya ka na rin, wala ka ng kinikimkim, wala ka ng daladala dyan sa puso mo, my dear. Magiging malaya ka na, makakahinga ka na talaga, my dear. Super, super nice nung energy. Medyo may konting kalungkutan akong nararamdaman dito, my dear. Pero I'm so proud of you kasi marunong ka magpakumbaba. Marunong ka rin, my dear, na alam mo yon, magsakripisyo para maisaayos lang, my dear, itong mga ganitong mga eksena, my dear. Handa ka magsakripisyo, handa ka magparaya. Okay, maayos lang talaga yung tensyon o itong problema na to. Kasi ito talaga yung overall energy ng reading na to. Is more on sakripisyo, pagpaparaya, pagpapalaya, pagpapatawa, din at the same time may konting realization dito. Pero pag natapos to, my dear, tingnan natin ang second half of November mo kung ano mangyayari sa'yo. But so far, this is the process. First 15 days of November, medyo meron ditong kalungkutan, my dear. Posible mag-emote ka. But the good thing is, matatapos na yung problema na yan. Lalo na kung may kinalaman sa usapin ng tensyon, bangayan, pag-aawayan, hindi pagkakaunawaan at kung ano-ano pa. Okay? So, my dear Gemini, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of November 2023. Sa mga, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-i-click po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.